Right. So once again, no, pakilala muna ako. I'm Russell Bernardo, your financial coach this day. So, ang topic natin ngayon is of course, paano ba tayo magkakaroon ng tamang life insurance sa buhay po natin. No, some of us kasi kuha tayo ng kuha ng life insurance pero hindi naman natin nauunawaan or naiintindihan ano ba yung insurance na meron tayo. 'Di ba? Or yung insurance na kukuhanin natin, 'di ba? So sometimes sa atin anong nangyayari, minsan naiinggit lang tayo, gusto ko din ma-insured. Gusto ko din na meron akong insurance para 'pag may nangyari sa akin, merong makukuha yung pamilya ko, 'di ba? Pero totally, yun lang yung naunawaan natin. Hindi natin nauunawaan ano ba talaga yung tamang insurance na dapat meron po tayo. Okay? So now, yun yung pag-uusapan natin. Okay? So, this time, before tayo mag-proceed, kailangan muna nating i-analyze ano ba talaga yung mga dapat nating buuin. 'Di ba? So ngayon, ano ba yung tinatawag nating kailangan nating paghandaan or kailangan nating buuin? Which is, ito yung tinatawag natin, no, sa lahat ng nandito, ito yung tinatawag nating solid financial foundation. So dito kay IMG, sa totoo lang po, paulit-ulit natin tong i-discuss. Kasi ito yung pinakapuso, no, ng ating pong misyon dito kay IMG. Okay? So hopefully nauunawaan natin 'yon, no, sa lahat ng nandito. Kasi itong solid financial foundation na 'to, sabi ko nga, ito yung pinaka sasalo sa'yo just in case na ano't anuman ang mangyari sa'yo at sa pamilya mo. 'Di ba? But kailangan nating tandaan, okay, na meron tayong dalawang important things na dapat maunawaan before natin tubuin. So number one, syempre, dapat mabuo natin itong mga blocks na to, step by step. Okay? At syempre, pangalawa, dapat sunod-sunod yung pagkakabuo po natin ng solid financial foundation natin. So, last time, sabi ko nga, kailangan natin maunawaan na we need to have an healthcare. Okay? Bakit? Bakit natin kailangan ng healthcare? Of course, paano kung magkasakit tayo? 'Di ba? Paano kung merong hindi inaasahang sakit na tumama sa atin? Question, saan ka kukuha? Or baka possible, saan ka uutang? Kasi kung wala naman tayong na napaghandaan, 'di ba? Wala naman tayong na-prepare. So the healthcare, yan kasi yung sasalo sa lahat ng mga medical expenses po natin. Okay? So, hopefully naunawaan natin na kung ano yung healthcare. Pero kung gusto niyo talagang matutunan ano ba yung healthcare, meron naman tayong separated discussion regarding ito. But pangalawa is yung life protection. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Some of us, kumukuha lang ng life insurance kasi minsan nakikita natin yung kapitbahay natin, nakikita natin yung kaibigan natin, 'di ba, na mayroong life insurance. Pero hindi naman talaga totally natin naiintindihan ano ba talaga yung purpose ng life insurance. From the word protection, ibig sabihin, pinoprotektahan nito yung pamilya mo. Lalo na kung ikaw yung breadwinner. 'Di ba? Of course, lahat naman po sa pamilya, lahat ng Filipino family, meron diyan isa, dalawa na nagtataguyod, 'di ba? Pero what if mawala 'yun? What if mawala yung source ng income sa isang pamilya? Paano kung yung breadwinner may nangyari na aksidente, nawala, nagkasakit? Question, paano na kaya yung pamilyang maiiwan nila? Masusustain pa kaya yung mga pangangailangan? Or possible, mapunta tayo dun sa number 3, mabaon tayo sa utang. Sabi pa naman dito sa solid financial foundation natin, kailangan nating i-manage yung utang natin.
Pero if wala kang proper protection, wala kang life insurance, possible lalo pang malubog sa utang yung pamilya mo. Kasi kung ikaw nga, nagtatrabaho ka na nga, marami ka pang utang. 'Di ba? May business ka na nga, marami ka pang utang. Eh paano pag nawala ka pa? Eh di lalo nang nalubog sa utang yung pamilya mo. Eh di ba sabi ko nga, kailangan ma-manage natin yung utang natin. So paano gagawin natin yan? 'Di ba? Yun yung importance ng life insurance. Kasi meron income replacement na matatanggap yung pamilya mo just in case na mawala ka. So hopefully, naunawaan natin maigi yung life insurance. And number 4, you need to have an emergency fund. Sa buhay ng tao, napakaraming emergency. 'Di ba? Every month, every week, or possible every day, no? Merong emergency na dumatating sa buhay natin. Pero question, ready ba tayo? Ready ba tayo dun sa gastusin dahil sa emergency? That is the question. Di ba? So, kaya, we need to understand na magkaroon din tayo ng emergency fund. Di ba? Number 4, dapat yung binubuo natin. And lastly, number 5, we need to have an investment. Okay? Kasi, ito naman yung sasalo, lalo na't matanda ka na. Lalo na wala ka ng trabaho. Diba? So, pagtanda mo, possible, ito na yung pagkuhanan mo ng source ng income mo. Diba? So, hayahay ka na lang sa buhay. Hindi ka naaasa sa mga anak mo, hindi ka naaasa sa kung kanino man, para lang may panggastos ka. Diba? So, sana nauunawaan po natin yan, ha. Yan yung top 5 or ayan yung tinatawag natin solid financial foundation. From the word solid, ibig sabihin, kahit anong mangyari sa life mo, okay, meron at merong sasalo. At hindi kawawa ang pamilya mo. Okay? Now, meron akong question sa inyo. Sa tingin mo, kailangan mo bang magkaroon ng mga blocks na to? Kailangan mo bang mabuo itong mga blocks na to? Kung ang sagot mo, hindi mo kailangan, ewan ko na lang po kung anong mangyayari sa future mo. Anong mangyayari sa pamilya mo. Diba? Kasi kung ang sagot mo, yes, kailangan mo to, so, tutulungan ka namin. Iga-guide ka namin para makapagsimula ka. Diba? So, yun yung napaka-importanting mga bagay. Okay? At sinabi ko na kanina, bakit ba natin kailangan itong mga blocks na to? Diba? Kasi that is the most important thing na dapat meron ka. Hindi po bahay, hindi po sasakyan. Di ba? I mean, hindi po magandang bahay. Di ba? Okay na yung kahit may bahay ka, komportable ka, okay na yun. Okay na yung kahit wala ka munang sasakyan, di ba? At least meron ka just in case na may mangyari sa'yo or sa pamilya mo. Di ba? So, again, kailangan ma-priority natin ano po yung kailangan natin buuin. Okay? So, sinabi ko na kanina ano yung mga kailangan natin. And number 3, question ko sa'yo, may nasimulan ka na ba? Diba? Sa lahat ng nandito, meron na po ba tayong nasimulan sa mga blocks na to? Hopefully, kahit papaano, meron kang nasimulan. Pero this time, magfo-focus po tayo doon sa tinatawag nating life insurance or yung kumbaga sa madaling salita, ito yung security guard sa mga asset natin. Okay? Parang sa isang company, 'di ba? So kung papasok kayo sa isang company lalo na sa bangko, hindi po pwedeng walang security guard. Bakit? Mauubos po lahat ng ano, ng asset mo. Lahat ng meron ka mauubos po kung may investment ka, 'di ba? Kung na-manage mo yung utang mo, lahat 'yan mauubos kung wala kang security. Wala kang security guard. Bakit? Sige, sabihin na natin wala kang protection. Pag may nangyari sa'yo, malamang yung investment mo, ubos yan. Kasi, baka mamaya, pambayad lang yan sa utang ng pamilya mo.
or medical expenses mo. Diba? So again, we need to be aware. At sabi ko nga sa inyo, kailangan tama yung pagkakabuo natin ng solid financial foundation natin. So sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaralan natin ngayon is security guard ng buhay natin. Okay? Which is ang life insurance. Some of us, ito yung nangyayari. Diba? Meron tayong tinatawag na Manulife, PhilAmLife, at kahit anong life pa yan, Sun Life, True Life, AXA, 'di ba? Coco Life, 'di ba? So, lahat tayo aware sa mga gantong insurances. Kasi ang daming nag-aalok eh. 'Di ba? Ang daming nag-share sa atin, daming nag-aalok sa atin, daming agent na nag-share sa atin. Pero right after na nakapagpa-member or nakakuha tayo ng life insurance na yon, question, yung manual, yung policy na binibigay sa inyo ni life insurance or kahit anumang life insurance yan, binabasa nyo po ba? Iniintindi nyo po ba? Diba? Kaya nga sabi dito, are you the type of person who buys insurance and simply put the policy in the cabinet? Ibig sabihin, yung policy na binibigay sa iyo, yung libro na kay kapal-kapal, ilalagay mo lang yan din sa sa cabinet nyo. Kasi bakit? Tinatamad kang basahin. Paano mo mauunawaan yung pinasok mong insurance? 'Di ba? At hindi mo alam, pag binasa mo pala yung marami kang matututunan at the same time, na doon pala yung mga disadvantages. 'Di ba? Pero hindi mo nga binasa, minsan magugulat ka na lang, o bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi hindi mo binasa. Sisisihin mo pa yung insurance company. 'Di ba? Pero don't worry. This time, tutulungan kita. Tuturuan kita ano yung differences between dito po sa mga insurances na to at ano yung pinaka-the best insurance na dapat meron ka. Okay? Ayan. So, reality. Okay, ito yung reality about life insurance, guys. No, makinig po tayo kasi importante 'to. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko maturuan ko kayo, matutunan niyo tong maigi. Again, this is the reality. Many people lost a lot of money in buying life insurance product because they don't understand. Hindi kasi nila naiintindihan. Pasok lang sila ng pasok at sabi ko nga sa inyo, inilalagay lang nila sa cabinet yung policy, hindi binabasa. Sino ba naman talagang magbabasa nun? Kay kapal-kapal naman talaga. 'Di ba? Pero again, no, kailangan maunawaan, maintindihan po natin. 'Di ba? So sa lahat po na nandito, no, okay? And syempre, make sure you understand how insurance work and kung magkano ato or ano ba yung paano ba siya nagwo-work? Paano ba siya kailangan maunawaan? Okay? Because the cost of insurance is always charged to you. Yan yung hindi natin alam. 'Di ba? So, sometimes, pasok tayo ng pasok sa insurance, hindi natin namamalayan, ang laki-laki na pala ng binabayaran natin. Ang laki-laki na palang ng na-i-charge sa atin. Kasi hindi natin nauunawaan. Diba? Pasok lang tayo ng pasok. Sige, maganda. Diba? Pero hindi yung tinuturo ng mga agent natin. Ano yung mga disadvantage. Diba? So, hindi po. Kasi malamang hindi ka bibili sa kanila pag sinabi nila yung disadvantage. Okay? So, kaya dapat alam at aware po tayo. Okay? Sa pinapasok natin. And syempre, know what insurance product suitably answer your financial needs. So, ibig sabihin, guys, no, kailangan alam natin yung pinapasok nating insurance kung masasagot pa talaga nito yung mga financial needs natin. 'Di ba? Dapat hindi lang all about sa tinatawag nating insurance lang basta. 'Di ba? Pag nawala ka, yun lang yung pakikinabangan mo or pakikinabangan ng pamilya mo. Dapat it is suitable din doon sa mga financial needs na kailangan natin. Don't worry.
Later on, i-discuss ko sa inyo yan lahat. Okay? Ito pa po. Karamihan ayaw ng life insurance. Ito po ay sinasabi ko sa inyo kanina. Karamihan ayaw ng insurance kasi hindi daw sila yung makakagamit ng perang hinulog nila. Grabe, no? Pang sarili na lang iniisip. Ibig sabihin, sinasabi nila, pamilya ko naman makakagamit nan, pamilya ko naman makikinabang. Ayaw mo ba nun? Maprotektahan mo pamilya mo. 'Di ba? Pag nawala ka, dalawa lang ang pinaka-importanting tao sa lamay mo. Alam mo kung ano yun? Number one, yung pare. And number two, yung tao na nagsasabi sa'yo na kailangan meron kang insurance. Or yung tao na magdadala ng 1,000,000 dun sa lamay mo. Yun yung dalawang pinaka-importanting tao sa lamay mo. Ulitin ko number one yung pare, pangalawa yung taong magbibigay ng 1,000,000 dun sa lamay mo. Later on, mauunawaan nyo kung bakit. Okay? Kasi kapag namatay sila, ayun nga, sinasabi dito, kasi pag namatay sila, saka lang naman ito mapapakinabangan, tapos pamilya mo pa makikinabang. Diba? So, pang sarili lang niya yung iniisip niya. Hindi niya iniisip yung pamilya niya. So, sabi nga dito, if you truly love your family, protectionan mo sila. Kailangan may security. Kailangan may security guard. Diba? Kasi pag nawala ka, malaki ang magiging problema. Pag tinanong ka ni San Pedro sa langit at nasa langit ka na, kung gusto mong tingnan yung pamilya mo dito sa lupa, baka hindi mo kayang tingnan. Kasi wala kang naiwan kahit papaano sa kanila. Diba? Pero kung may naiwan ka, may income replacement na naiwan ka sa pamilya mo, malamang ikaw pa magsasabi kay San Pedro na pwede ko bang tingnan kung ano nang nangyayari sa pamilya ko. Pagtingin mo, ang ganda ng buhay nila, di ba? Kasi bakit? Meron kang naiwan sa kanila eh. Ganda ng buhay nila, yung anak mo nakakapag-aral pa din kahit nasa langit ka na, di ba? Yung anak mo may kinakain pa din kahit nasa langit ka pa. That is the importance of life insurance. Okay? Kaya we need to understand no? And now, this time, pag-usapan natin, ano ba yung two types of life insurance? Two types of life insurance is unbundled and bundled. Now, ano yung unbundled? Ito yung, sabi nga dito, is a pure insurance or term insurance with separate PDF. So, dapat kung kukuha tayo ng life insurance, pipiliin natin yung term insurance. Importante yun, kailangan ma-take note nyo yun. Kukuha ko ng life insurance, term insurance po. Diba? Kasi, separated yung PDF niya. Ibig sabihin, yung investment niya, nakaseparate po. Hindi po tayo nakatali. Okay? Pag sinabi naman banded, ayan, ito yung tinatawag. From the word banded, ibig sabihin, nakatali ka. Nakatali ka po. Ibig sabihin, yung insurance at yung investment mo, nakatali yan sa isa't isa. Ito yung mga tinatawag nating VUL. Okay? Or yung variable unit life. Diba? So, yun yung mga VUL na tinatawag natin, nakatali. So, ngayon, pag ikaw, hindi ka nakahulog sa insurance mo, mawawala na. Baka possible, malaps pa yung policy mo. Diba? Pati investment mo, sama. Hindi ka makaka-withdraw. Hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya ma-withdraw. Kasi nakabanded eh. Nakatali kasi siya. That is VUL. No? Like Sun Life, True Life, Coco Life. Ano pa yung mga pinakita kong life insurance sa inyo kanina? Diba? Yun yung mga VUL. Kasi, kaya sila nag-aalok ng VUL kasi mas malaki ang kinikita nila kaysa sa term insurance. Ibig sabihin yung unbundled. Sa unbundled kasi, konti lang yung kinikita ng company. No? Yung insurance company na yon, konti lang.
term lang kasi siya. Separated kasi yung investment niya, yung PDF niya. Sa banded, malaking kikitain ng company. Kaya yun yung mas inaano nila, i-share nila sa atin, no? So, kaya again, no, sabi ko nga sa inyo, basahin niyo yung mga policy niyo, no? So, kailangan alam niyo yung unbundled and bundled. Okay? So, hopefully clear sa atin yun, no? Pero, para mas ma-elaborate natin mas maigi, ito yan. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo kanina. Pag bundled, okay, yung magkasama ang investment at ang insurance, ibig sabihin nito nakalak yan. No, hindi ka pwedeng mag-withdraw, kailangan tapusin mo muna yung maturity value, kailangan nakastay lang din yung investment mo, tas hulog ka ng hulog. Ganun lang siya. Kasi banded nga eh, nakatali nga eh. Tapos yung mga riders fee, lahat ng mga charges, babayaran mo yun ngayon. 'Di ba? Kasi naghuhulog ka sa kanila, ito yun yung hinuhulugan mo. So hulog ka ngayon ng hulog. 'Di ba? At ito pa pinakamasaklap sa lahat, no? Ang nangyayari kasi sa atin, syempre hulog tayo ng hulog. Pero pwede ka namang mag-apply ng loan. Pero alam mo yung ino-loan? Ano ba yung ino-loan mo dito? Sarili mong pera. Tapos, may charge pa yun. May interest pa yun pag nag-loan ka sa kanila. Imagine mo, ginisi tayo sa sarili nating mantika. Pero, no, borrow your own personal money. Ikaw yung naghulog doon, tapos ngayon, pwede ka namang mag-loan. Yun nga lang, pera mo din yung ilo-loan mo. That is bundled. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kasi malaki ang kikitain ng company. Imagine mo, pera mo na, niloan mo pa. Diba? Tapos, eto pa po, nagdi-decrease pa yung coverage ng insurance mo. Ibig sabihin, mas bumababa. Pag nag-loan ka ng nag-loan, o kaya naman nag-withdraw ka ng nag-withdraw, yung coverage mo, imbis na 1,000,000, bababayan ng bababa. Magiging, sabi natin, nag-loan ka ng 100,000, bababa na naman. Magiging 900,000 na lang coverage mo ng life insurance. Pag nawala ka, 900,000 na lang makukuha mo. That is bundled. Okay? Yan yung hindi natin nauunawaan. Yan yung hindi natin naiintindihan. Pero this time, lahat yan, ibibigay ko na sa inyo. Now, ano naman yung unbundled? Ito nga yung sinasabi ko sa iyo, na nakabukod yung life insurance, which is yung term insurance. Yes, grow, nakastay lang yung ano mo, kung kinuha mo, 1 million coverage, nakastay lang yun, 1 million. Ito pa kagandahan, nakabukod kasi yung investment mo. Tapos dun sa investment mo, ang kagandahan dun, pwede ka pang mamili. Saan mo ilalagay yung investment mo? Ibig sabihin, sir, pwede ko bang ilagay yung investment ko sa educational fund ng anak ko? Yes, pwede. Di ba? So, sir, pwede bang sa emergency fund ko, pag nagkaroon ako ng emergency, may madudukot ako? Yes, pwede din. Di ba? So, kung gusto mo, para baka pag-travel kayo for the future ng family mo, pwede din. Pension, pwede din. Retirement, pwede din. Di ba? Business, kung may pinaghahandaan kang business, pwede din. Kasi nakabukod siya. Anytime pwede mong ma-withdraw yung investment mo. 'Di ba? Kung sa bundled yan, hindi mo pwedeng i-withdraw. Pwede mag-loan ka. Utangin mo yung sarili mong pera. 'Di ba? Pwede 'yon. Pero sa unbundled, sarili mong pera, i-withdraw mo na lang. Hindi utang. Walang interest. Kasi sariling pera mo yun eh. Investment mo yun eh. Pero insured ka pa rin ng 1,000,000. Hindi nagbago. Hindi nabawasan yung insurance mo. 'Di ba? Tapos may nakuha ka pang investment kasi may separated investment ka na nakalagay sa educational fund, emergency fund, travel fund. Depende sa iyo kung saan mo ilalagay. That is unbundled. 'Di ba? So, kaya again, no, napaka-importante na alam natin yung two kinds of two kinds of life insurance. 'Di ba? So, now, question ko sa inyo, anong mas maganda? Yung bundled, nauutangin mo ang sarili mong pera, tapos may interest pa? O yung unbundled na may sarili kang investment na pwede mo pang ilagay sa kung ano ang gusto mo?
kung educational, emergency, retirement, di ba? So, anong mas pipiliin mo? Nasa sa'yo yan. Okay? Ang kagandahan ngayon, naunawaan mo na. Okay? And now, papakilala ko po sa inyo ang isa sa pinaka matagal na life insurance dito sa Pilipinas. At alam niyo po ba na siya din ay isa sa pinaka-the best na life insurance dito po sa Pilipinas. Dahil siya ay nag-o-offer ng pinaka-the best na life insurance dito sa Pilipinas. Pero, alam nyo ba na ang Manila Bankers Life Insurance Corporation ay na-establish noong May 19, 1967. Imagine, napakatagal na nito. Kaya nga sinasabi, isa siya sa pinakamatandang life insurance. Almost 50 years, 53 years na po si Manila Bankers dito sa Pilipinas. Just imagine, di ba? So, hindi po tatagal si Manila Bankers ng ganyan katagal kung si Manila Bankers po ay maliit na company lang or bigla-bigla lang siyang babagsak. Hindi po. Kasi 53 years na po siya sa Pilipinas, imagine. At ang founding chairman po natin dito is si Sir Gil Puyat. Okay? So parang ano lang, no, nandun sa Makati, di ba? Gil Puyat yung ano niya, street. Now, sabi ko nga sa inyo, it's over 50 years na po sa ating pong financial industry. And helping protecting our Filipino family all over the Philippines. Diba? So, syempre, ang gusto ni Manila Bankers is makapag-provide ng innovative and affordable life insurance product. Kasi si Manila Bankers lang po ang nagbibigay ng pinakamurang life insurance sa buong Pilipinas. No? Later on, makukuha niya, maintindihan mo po. Kasi ang company to is offers various life insurance product. Ibig sabihin, multiple, di ba? Life insurance product. Ano yung gusto mong partner ng life insurance mo? Gusto mo ba ka-partner niya emergency fund? Gusto mo ba ang ka-partner niya is educational fund ng anak mo? So, multiple. Ibig sabihin, madami. At syempre, very affordable. Diba? So mamaya mai-discuss po natin yan. That is Manila Bankers Life. Diba? And isa din po siya sa mga partner ni IMG or International Marketing Group. Diba? So, sobrang ganda. At don't worry, i-discuss ko sa inyo at gaano kaganda si Manila Bankers. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Meron tayong, kay Manila Bankers, meron tayong ino-offer na tinatawag nating most 18. Which is, yung tinatawag nating multiple option, super term. Imagine super term. Kasi bakit? Kahit ano man ang mangyari sa'yo, meron si most 18. Gusto mo retirement? Meron. Gusto mo pension? Meron. Investment na para sa, o kaya naman, gusto mo educational fund ng mga anak mo? Meron. No? At ang kagandahan dito, do it yourself tayo. 'Di ba? Ibig sabihin, ikaw ang may control ng pera mo. Hindi mo pinapakontrol kahit kanino. 'Di ba? So, that is most 18. Okay? And now, ito yung pinaka-the best recommendation po namin sa inyo. Kung pag-uusapan natin ang life insurance, sabi ko nga sa inyo, pinaka-the best yung unbundled. At alam niyo po ba, si Manila Bankers lang ang nag-offer ng term insurance. 'Di ba? Kasi, sabi ko nga kanina, pag term insurance, konti lang ang kikitain ng company. Konti lang po ang kikitain ng company. Pero, since gusto ni Manila Bankers na makatulong siya sa mga kababayan nating Pilipino at win-win situation lang, 'di ba? Kikita yung kliyente niya, tapos kikita din siya. So, win-win lang. Unlike dun sa VUL, na sila lang kumikita. Yung company lang kumikita ng kumikita. Pero yung mga client nila, hindi naman ganun kumikita. 'Di ba?
So, mas better yung win-win situation lang tayo. 'Di ba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, the best recommendation is the most 18 term with PDF. So, ibig sabihin kasi nito, ang most 18 kasi natin, meron siyang term insurance with high coverage. Ayun no, nakalagay dito, 'di ba? So, sabi dito, with high coverage. Ayan. No premiums and no hidden charges. Wala na pong hidden charges. Kung ano yung nilagay mo sa investment mo, yun yung papasok. Kung ano yung kinita ng investment mo, yun yung mawi-withdraw mo. At kung ano yung binayaran mong life insurance, 1,000,000 ang makukuha mo. Diba? So, ganun din sa investment. Sabi ko nga sa inyo, grow your money in risk-free. Ibig sabihin, wala nang risk yung investment mo. Tapos, hindi pa siya bumababa. Diba? So, mamaya, madi-discuss din natin yung difference ng um, non-negative. Ibig sabihin ng non-negative, hindi siya bumababa. So, don't worry, later on, i-discuss natin yan, no? So, risk-free siya. Kasi ibig sabihin, wala ka talagang lugi. Nakastay lang yung investment mo, pag-grow siya ng pag-grow, hindi siya bumababa. Hindi ka malulugi. Tapos, withdrawable pa siya anytime. Diba? So, yun yung kagandahan. Kaya, the best recommendation talaga natin is yung most 18. Okay? So kahit tanungin mo yung insurance agent mo sa iba't ibang companies, so Sun Life, PruLife, 'di ba? So guaranteed ba 'yan na hindi bababa, 'di ba? Malamang hindi makakasagot sa iyo. Guaranteed ba 'yan na hindi malulugi? Pero eto, I proudly po na sasabihin ko sa inyo, ang most 18 po, hindi po siya bumababa. Pataas, palaki ng palaki po siya. Don't worry, mamaya i-discuss ko sa inyo. Very simple. Kasi 3-in-1 na din siya. Insurance, investment, tapos emergency fund. Di ba? Parang Kaiser lang, di ba? So, pero this time, insurance, investment, emergency fund po. Di ba? So, very affordable. Tapos, ang kagandahan pa dito, hindi pa siya bumababa. Positive siya ng positive, palaki ng palaki investment mo. Okay? At very low risk siya or hindi nagla-lapse or possible hindi mag-lapse yung insurance mo lalo na continuously ka na nag-i-invest. Kaya wala pong disadvantage. Proudly masasabi ko sa inyo wala talaga siyang disadvantage. Kasi may life insurance ka, 100% pakukuha mo just in case may mangyari. 'Di ba? Tapos another thing pa dito, investment mo, sabi ko nga kanina, continuously palaki lang siya ng palaki. Hindi siya bumababa, hindi siya bumabagsak. That is the most important thing. Okay? And now, ito yung differences para mas maunawaan nyo, maintindihan nyo. Most 18 versus dun sa mga variable universal life na sinasabi ko po sa inyo kanina. Okay? Sabi ko nga, sa most 18, unbundled tayo. Naka-diversified or naka-separate yung investment mo at yung insurance mo. So, anytime, pwede mo withdrawin yung investment mo. 'Di ba? Pero sa bundled, hindi po. Hindi po yan mawi-withdraw sa unbundled. Kasi nakatali na nga siya eh. 'Di ba? Hindi mo na siya pwedeng pakawalan. Nakatali na siya. Kaya pag bumaba ang market, apektado lahat. Okay? And most 18, ito naman yung guaranteed naman tayo na hindi tayo magne-negative. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Puro positive tayo. Palaki ng palaki. Nag-invest ka, sabihin natin, naglagay ka sa PB mo 100,000, palaki ng palaki, 110,000, 120, hanggang 150, palaki siya ng palaki. Pero ito yung sinasabi ko sa iyo, tanungin mo yung nasa Sun Life, PruLife, at iba pang mga insurances, malamang, nag-go negative po yun. Kaya sasabihin sa'yo, ay, hindi po tayo pwedeng mag-withdraw kasi mababa ang market. Di ba? So, yun po. Kaya, guaranteed talaga na hindi tayo mag-negative pag nasa most 18 tayo. I proudly masasabi ko po yan sa inyo. Okay? And anti-lapsation. No? Sabi ko nga sa inyo, pag nakahulog ka, continuously naghulog ka sa investment mo,
Hindi siya malalaps, 'di ba? Kasi continuously meron kang investment na pwedeng sumalo. Pero dito, high chance of lapsation. Lalo na kung di ka makahulog within 2 to 3 months, lapse na po yung ano mo, yung kung ano mang insurance ang kinuha mo, 'di ba? Or ano mang VUL ang kinuha mo. Automatically, lapse po 'yan, 'di ba? So kaya again, kailangan alam natin yung advantage at disadvantage or alam natin yung differences. Okay? So sabi ko nga kanina, withdraw from the PDF. Yung pera mo na nag-i-interest, lumalaki, pwede mo siyang withdraw. Pera mo yun eh. Di ba? Pero sa variable universal life, anong nangyayari? Mag-a-apply ka ng loan. Pera mo, sarili mong loan. Di ba? So, ginigisa ka sa sarili mong mantika. So, ibig sabihin, pera mo, niloan mo, tapos may interest pa pag binayaran mo. Di ba? So, nasa sa inyo po. And syempre, wala tayong hidden charges, no additional charges. Pag nag-withdraw ka, kung magkano withdraw mo, yun matatanggap mo. But sa variable universal life, put your money and meron charges. Get money charges. Diba? So, ang dami mga charges, mga riders fee, mga iba't ibang mga charges na possible makadagdag dun sa ano mo. Tapos pag nag-loan ka, may charges din. 'Di ba? Possible charges. Sobrang daming charges. 'Di ba? And most 18 has very affordable premium. Very affordable. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung magkano ba. And another thing, ito pa sa variable universal life, alam niyo po ba, very expensive. Sige, magkano po ang nuhulugan yung monthly? Diyan sa mga, kung meron man kayo, no, meron man kayong mga life insurance na, maganda yan. At least meron na kayo. Pero try to check din, no, kung ano yung differences nilang dalawa. And increasing benefit or increasing that benefit at yung PDF mo, nag-increase din. Pati yung ano, death benefit mo nag-increase din pag nawala ka, 'di ba? Or habang tumatagal ka dito sa mundo, yung uh, death benefit mo tumataas, lumalaki siya, 'di ba? Pero sa variable universal life or VUL, fix lang yung amount. Tapos pag nag-withdraw ka pa, mababawasan pa yun. 'Di ba? So ngayon, question ko sa inyo, anong mas gusto mong bilhin? Anong mas gusto mo na meron ka? Most 18 o yung VUL? Nasa sa'yo yan. 'Di ba? So, again, kung di ka naniniwala, basahin mo na lang yung policy mo, no? Para at least aware ka kung ano ba yung pinasok mong insurance. Okay? Now, ito yung pinaka-the best strategy, which is yung BTID strategy. Ibig sabihin, buy term, invest the difference. Ibig sabihin, bumili ka ng term insurance or bumili ka ng insurance lang. Tapos, yung matitira do sa binayad mo sa insurance, i-invest mo. O, edi may investment ka pa. Kesa naman, nakabanded na, ibig sabihin, isang bayaran mo. Kaya ang laki ng binabayaran mo. Kasi nakabanded eh. Di ba? So, ibig sabihin, mag-invest ka ng malaking pera or magbayad ka sa insurance ng malaking pera, sila na bahala kung saan nila ilalagay yung pera mo. Pero this time, ang pinaka-the best, buy term. Bumili ka ng insurance, kumuha ka ng insurance, pero yung matitira, i-invest mo kung saan mo gusto. Ibig sabihin, gusto mo sa education ng anak mo, o doon mo ilagay. Gusto mo sa emergency mo, o doon mo ilagay. Ikaw ang mag-invest. Kaya yun yung ibig sabihin ng buy term. Sige, bumili ka insurance, invest mo sa kung saan mo gusto yung matitira. Nagigets? Andyan pa ba kayo? Okay? So hopefully clear yun sa atin, ha? Then next, next is buy inexpensive term insurance instead of expensive traditional or VUL. Then invest the difference. Ito yung sinasabi ko.
mas maganda na bumili ka na lang ng term insurance kaysa bumili ka ng expensive traditional or VUL insurance. Bumili ka na lang ng term para may insurance ka, tapos yung matitira, i-invest mo na lang kung saan mo gusto. Di ba? So that is the most important thing na dapat alam mo, which is yung BTID strategy. Para ma-maximize mo yung pera mo. Okay? Ma-maximize mo yung resources na meron ka. Okay? Now, this time, pag-usapan natin yung power of non-negative. Di ba sinasabi ko sa inyo kanina, si PDF, si PDF po, hindi siya nagne-negative. Di ba? Sinabi ko yan sa inyo kanina. So, this time, i-differentiate natin. So, I know most of us is alam na yung mutual fund. Tama? Nag-invest din tayo sa mutual fund. Sabihin na natin, si Mr. A, nag-invest siya sa PDF. And si Mr. B, nag-invest siya sa mutual fund. Okay? Try to check kung magkano yung kinita ng dalawa after 6 years. Si PDF, si Mr. A, same lang sila, nag-invest sila, tig 100,000 sila. Si Mr. A, nilagay niya sa PDF. Si Mr. B, nilagay niya sa mutual fund. Ngayon, on the first year, kumita yung PDF ng 12%. Edi may 120 na siya. Diba? So, si mutual fund, kumita ng 14%. Edi may 140 na siya. Okay? So, ngayon, second year, third year, lumipas. Ngayon, sabihin na natin on the fourth year, sa ika-4 na taon, nagkaroon ng pandemic. O kaya naman, nagkaroon ng gera. Bumaba ngayon ng market. Sobrang baba ng market. Si PDF, it will remain 0%. Ibig sabihin, hindi mababawasan yung kinita ng pera mo. Sabihin na natin, ika-third year, nasa 140,000 na yung pera mo. Pero since nagkaroon nga ng pandemic, bumaba ang market, yung pera mo hindi nabawasan. 140 pa din po yan. Pero tingnan natin si Mr. B. Si Mr. B, sabi ko nga, sa mutual fund siya na gano'n, 148,000 na sana yung kinita niya. Pero, bumaba ang market, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng gera, bumaba ng negative 20%. So, yung pera mo sa mutual fund, nabawasan. Kasi nag-negative nga. So, since naapektuhan ng economy, pati investment mo naapektuhan. So, kaya sa mutual fund, bumaba ka ngayon. Naging 118 na lang ang pera sa mutual fund. Pero, imagine niyo ngayon, in the 5th year, medyo nakakabawi-bawi na, tumataas na ulit. So, yung pera mo na 140, hindi siya nabawasan. Pero nung tumaas ulit ang market, 1%, kumita na naman yung PDF. Kumita na naman si Mr. A. Imagine, di nabawasan pero kumita ulit siya. On the 6th year, tumaas na ulit ang market, naging 13% na ulit. Kita na naman si PDF, si Mr. A, 160 na ang pera niya. Ngayon, punta naman tayo kay Mr. B. Nakabawi na ulit. Nag 3% ang mutual fund. Nakabawi. 122,000 ang pera niya. Tapos, tumaas ulit. Mas tumaas pa nga kasi 15% dito kay mutual fund, 13% lang kay PDF. Pero, imagine mo, 140 lang ang kinita ng pera mo. Pero si PDF, 160 na. Kasi bumagsak ka nga dito eh. Kasi nagkaroon ng pandemic. Di ba? So, yun yung advantage ng non-negative. Wala kang talo. Yun yung sinasabi ko. Kaya pagka ikaw nasa BUL ka, ganyan, no? Yung Sun Life, Pro Life, or meron kang mutual fund, no? So, hindi ka lang dapat nakastay dyan. Dapat meron ka din non-negative, which is yung PDF. Di ba? Kasi continuously growing ang pera mo.
hindi ka matatalo. Kaya napaka-importante na meron kang PDF or non-negative. Di ba? So, ganun kaganda. Okay? So, hopefully, clear sa atin yun yung advantage ng non-negative. Imagine mo, mas malaki yung kinita mo. Okay? Now, sir, magkano naman ang premium dyan? Or pwede kong, para makapagsimula ako sa mutual fund, sa most 18. Okay? Ayan. Ang mga benefit natin dito, imagine mo, may coverage ka na ng 1,000,000. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sa lamay, dalawa lang ang importanteng tao. Or pagka yung ililibing na tayo, dalawa lang. Una, yung pare. Kasi hindi ka malilibing kung walang pare. Okay? Diba? Wala. Hindi ka malilibing. No? Kailangan, bindisyonan ka muna. Yun yung isa sa pinaka-importanteng tao. Pangalawa, yung tao na magbibigay ng 1,000,000 sa pamilya mo pag may nangyari sa'yo. Yun lang yung dalawang pinaka-importanteng tao sa lamay mo. Sasabihin ko sa'yo. Kaya, napaka-importante na kausapin mo na ngayon yung taong magbibigay ng 1,000,000 sa pamilya mo just in case mawala ka. Diba? Kasi wala nang ibang taong magbibigay ng 1,000,000 sa pamilya mo kundi si Manila Bankers. Diba? And again, meron ka pang terminal illness, may critical illness ka, kung na-heart attack ka, kung meron kang critical na illness or sakit, may magagamit ka pa. Tapos may terminal illness ka pa. Yun yung mga benefit na matatanggap mo. So, ito naman yung mga ages na pwede. 5 to 60 years old. Kaya ngayon, habang bata ka pa, habang kaya mo pa, I suggest magkaroon ka na. Kasi pag nag-61 ka, wala na pong tatanggap sa'yo. Pag nagkasakit ka, tapos saka mo palang maisip kumuha, wala na din pong tatanggap sa'yo. No? So kaya ngayon pa lang, habang okay ka pa, habang malakas ka pa, habang kumikita ka pa, mag-prepare ka na, maghanda ka. Okay? Kasi lahat tayo hindi makakaligtas sa gantong bagay. Lahat tayo doon mapupunta. Okay? Now, kung ikaw is 20 years old, so ito yung pinaka premium mo, 6,852. 6,852, annual payment na po yan, ha? Ibig sabihin, buong isang taon. Imaginin mo, 6,000 lang. Kung monthly yun, baka nasa 500 pesos lang yun. Or 300 pesos. Kung 20 years old ka. Diba? Imaginin mo, tapos may insurance ka na. 6,000 lang yan. Buong isang taon na yun, ha? 600,000. 6,000 pesos lang. Tapos kung ikaw naman 30 years old, 7,000 pesos lang. Napakamura. Buong isang taon na yun, ha. Ulitin ko. Lahat ng i-discuss ko buong isang taon na to, 7,188 pesos lang po. May insurance ka na. Diba? Isang taon na yun, na binayaran mo. Tapos kung ikaw naman 40 years old, so meron kang 11,000 naman. Diba? So 11,000 lang 'yan. Diba? Sa loob ng isang taon, 900 pesos lang. Sa loob ng isang buwan, 900 pesos lang. Diba? O kung ikaw naman 50, so 22,000. So 2,000 pesos lang siguro to. Diba? Or wala pang 2,000, 1,800 lang sa loob ng isang buwan. Kaya nga siya tinawag na pinakamura, pinaka-most affordable life insurance kasi napakamura naman talaga. Tapos may coverage ka na, may 1,000,000 ka na, may 1,000,000 din yung pamilya mo just in case may mangyari din sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, ito yung security guard ng mga asset mo. Di ba? Sa kotse nga di ba? Bakit natin kinukuhanan ng insurance yung kotse natin? Kasi pag nasira, mahal. Di ba? So kaya kinukuha na natin ng insurance. Buti pa nga yung kotse may insurance, ikaw wala, yung driver wala, yung pamilya mo wala. Di ba? So nasa sa iyo yan. Kung gusto mo din i-insure yung sarili mo.
'Di ba? Kasi baka mamaya yung kotse mong binabayaran mo ng insurance, yung kotse mong hinuhulugan mo ng isang buwan, baka mamaya 'pag may nangyari sa'yo, maging utang 'yan ng pamilya mo. Oh, ano ngayon ang ipangbabayad nila do'n, 'di ba? So you need to understand. Kailangan alam mo yung mga puwedeng mangyari sa'yo, okey? So hindi ka lang basta kuha ng sasakyan, okey? So dapat alam mo yung mga puwedeng mangyari sa'yo, okey? Ayan, tuturuan ko kayo ano ba yung, mga option na puwede nating gawin. Number one, example, ikaw yung tao na gusto mong magkaroon ng educational plan yung anak mo or educational fund yung anak mo. So sabihin na natin mag-start ka dito. On the first year, ito yung annual contribution mo, okay? So sa annual contribution mo, pwede yan kahit 6 years ka lang maghulog, 'di ba? Hindi po sinabing most 18 years ka maghulog. Hindi po gano'n, okay? So, imaginin mo kahit 6 years ka lang maghulog, imaginin mo dito, example, ikaw nag-annual contribution ka 35,000 sa loob ng isang taon na 'to, 'di ba? So, yung 7,688 yan yung babayaran mo sa premium mo, yung sa insurance mo. Tapos, yung matitira, ito yung sinasabi ko sa'yo, invest the difference. Ibig sabihin, yung matitira sa budget mo na sa loob ng isang taon, yun yung ilalagay dun sa 12%. Okay? Nagigets ba natin? Uulitin ko ibig sabihin, yung 35,000 na hinulog mo sa loob ng isang taon, ibabawas doon yung premium, yung babayaran mo sa insurance. Tapos, invest the difference. Ibig sabihin, yung matitira, ilalagay doon sa PDF mo na kung saan siya yung tutubo ng 12% interest rate. Palaki siya ng palaki. Ngayon, eto na ngayon yung pera mo. On the first year, ang projected fund value mo, imaginin mo eto 31,000, kumita ka na agad on the first year. 28 lang nilagay mo pero 31 na siya. Sa second year, ganun ulit. Nagulog ka 35,000, binawas yung premium mo, so 28,000. So yung madadagdag sa investment mo. So ngayon, 67,000 na ngayon ang pera mo. Hanggang palaki siya ng palaki, ayan, dagdag ka ng dagdag, lalo na sa investment mo. So lagay ka ng lagay. So imagine mo, pagkatapos ng 6 years, nag-stop ka ng mag-payment. Nag-stop ka ng maghulog yearly. Okay? Pero, yung projected value mo, projected value mo, imagine mo, kumikita pa din. Diba? 259, magiging 282, 300, palaki siya ng palaki. Tapos, sabihin na natin, yung anak mo, nag-start na siya, 15 years old siya, at mag-start na siya ng, sabihin na natin, ng high school. No? High school na siya, at gusto mo siyang paaralin sa magandang, sabihin natin magandang paaralan or magandang school. Ngayon, nung 14 years old kasi siya, ang pera mo is 500 or kalahating milyon na. Ngayon, nung nag-15 siya, papasok siya ng high school, pinaaral mo siya sa magandang eskwelahan, nag-withdraw ka ng 100,000 para sa tuition fee niya. Imaginin mo, may matitira pa sa'yong 488,000. Diba? Tapos, on the next year, pinaaral mo ulit siya sa mas magandang paaralan or school. Nag-withdraw ka 115,000 on the next year. May natira ka pa din, 410,000. Ngayon, ganun ulit, pang tuition fee ulit ng anak mo, 132 winidraw mo, 17 years old siya, meron kang natirang 300,000. Next, ganun na naman, on the 18 na siya, sabihin natin mag-college na siya, nag-withdraw ka 152,000, may matira ka pang 162,000. Pero, eto, tingnan mo, yung investment mo, yung insurance mo, yung total benefit upon death, pag namatay ka, 1,000,000 pa din.
Tapos yung projected value mo, madadagdag doon. Diba? So, meron kang 1,000,000, pag nawala ka, matatanggap yung pamilya mo 1,000,000. Tapos, meron pang madadagdag na 161,000 kasi yun yung natira. Diba? So, ibig sabihin, palaki talaga ng palaki yung value mo. Tapos, ang kagandahan dito, may educational plan pa yung anak mo. Ganun kaganda. Si Most 18. Kaya tingnan niyo pong maigi yung kinukuha niyo pong plan or kinukuha niyo pong insurance, no? Dapat, buy term, invest the difference. Ito naman yung pangalawang plan mo. Plan B. Sabihin na natin, medyo mayaman-yaman ka. Medyo malaki kita mo. May business ka o kaya naman malaki sweldo mo. So, medyo tinaas-taasan mo yung annual contribution mo. Okay? Ito is ano lang graph lang siya or para lang at least mas maunawaan nyo siya ha. Pero pwede nyo babaan yung annual contribution nyo kung gusto nyo. Okay? Pero ito, sabihin na natin medyo tinaasan mo yung annual contribution mo. Sabihin na natin hanggang 6 years ka pa rin maghulog, mag-save. No? Tapos, 72,000 ang nilagay mo sa loob ng isang buong taon. Okay? Imaginein mo, babawas dun yung annual premium mo na 7,688. Ganun din. Tapos, yung PDF, ang matitira 64,000. Yun yung ilalagay sa 12%. Ngayon, yung projected fund mo, 72,000. Ibig sabihin, 64,000 yung nasa PDF mo, pero on the first year, kumita na agad siyang 72,000. Diba? Eh, di bawi mo na agad yung annual premium mo na binayad mo na 7,000. Imagine, di ba? So, 72,000 balik agad sa'yo sa loob lang ng isang taon. Tapos, ganun ulit. Second year, 72,000 nilagay mo. So, 153,000 na yung projected value mo and so on and so forth. So, ngayon, pagdating mo ng 6 years, hindi ka na nagpulog. Hinayaan mo na lang mag-grow yung pera mo. In-stay mo na lang yung pera mo doon. Tapos yung pera mo, grow na ng grow, palaki na ng palaki. Imaginein mo, 15 years old anak mo, meron kang 1.3 million. 15 years old anak mo, may 1.3 million ka. 'Di ba? Ngayon, nag-withdraw ka, 100,000. Yung pera mo, hindi din nabawasan. Kasi 1.3 million pa din siya. Kasi tumutubo na din siya eh. Pero ang withdraw mo lang kasi is 100,000. So, ibig sabihin, yung tinubo ng pera mo sa loob ng isang taon, 100,000. Di ba? Just imagine kasi hindi siya ganun nabawasan. Di ba? So, ganun kaganda yung PDF. Tapos, another thing, nag-withdraw ka na naman, 115, nadagdagan pa din, hindi siya nabawasan. Kasi, nag-grow ng nag-grow, palaki ng palaki yung pera mo. Di ba? So, pag 18 ng anak mo, meron ka ng 1.4 million. Pero yung total ng perang kinontribute mo, 432,000 lang. Tapos ang withdrawal mo, 400 or 500,000. Ang withdraw mo, total. Pero, imaginein mo, yung projected fund mo, 1.4 million na. Sobrang laki na. Tapos pag namatay ka, yung projected fund mo, mawi-withdraw din yan ng pamilya mo. Kasama to. Pati yung insurance mo na 1 million. Di ba? So, ibig sabihin, yung investment mo at yung insurance coverage mo, hindi siya nababawasan. Stay siya na 1,000,000. Di ba? Tapos yung 1.4 million mo, continuously, palaki pa siya ng palaki. Sa tingin mo, ilang anak kaya ang pwede mong pag-aralin sa ganito? Sabihin na natin, isang anak mo pa lang yan, ha? Pero may 1.4 million ka pa. Eh, paano kaya, di ba? So, kaya ibig sabihin, pwede kang mas maraming anak. De, joke lang, no? Pero, imaginein mo, kung ganito yung mindset at ganito yung company na meron ka at napakalaki ng advantage mo, why not, di ba? Sabi ko nga, ulitin ko buy term, invest the difference. Di ba? Tapos, dun pa sa non-negative mo i-invest, palaki ng palaki, hindi ka mababawasan.
That is the most important thing. Now, use the last PDF for retirement. Ito naman, sabihin na natin, di ba kanina, meron kang natirang 1.4 million. Eh yung anak mo tapos nang makagraduate na siya or tapos na siyang mag-aral. Ngayon, bata ka pa. Bata ka pa, 48 ka pa lang. Yung 1.4 million mo, pwede mo yang i-renew, pwede mo yang tanggalin, tapos kuha ka ulit ng bago. Ngayon, ang gawin mo naman, for retirement mo naman, yung 1.4 million mo, nilagay mo ulit dito sa most 18 mo. Di ba? So ngayon, ang annual contribution mo, 19,000. Babawas na ngayon. Di ba? So ngayon, imagine mo, yung pera mo, go-grow na naman ng go-grow, lalaki na naman ng lalaki. Imagine mo, at the age of 60, meron kang 5.6 million projected value mo. Di ba? At the age of 60, pag retired mo, may 5.6 million ka. Ngayon, sabihin na natin, 60, wala ka ng trabaho. 61, wala ka ng trabaho. Di ba? Hayahay ka na lang sa buhay. Imagine mo, every year, nag-withdraw ka ng almost 500,000 or kalahating million. Pag nag-withdraw ka at the age of 61, nasabay na natin kalahating million, may natira ka pa din, 5.7 million. Imagine mo, pataas pa din ng pataas, di ba? Palaki pa din siya ng palaki. Tapos ngayon, hanggang 65, ganun ang wini-withdraw mo, kalahating million ng kalahating million. Ang lahat ng total lang ng withdraw mo hanggang 65, 288,000 or 200,899,000. Pero total contribution mo lang 1.4 million. Diba? Or I mean yung kanina mo diyan, na ngayon, yung kanina mo dito, 432 lang. Kasi diyan ka lang naman naghulog eh, di ba? Tapos ito, growth na to ng pera mo, yung nilagay mo dito. Imagine. Tapos, kung pagkatapos nun, nakapag-withdraw ka na lahat, naka-withdraw ka na ng 282 million, o naka-withdraw ka na ng almost 3 million, meron ka pa ding 6 million or 6.4 million na pwede mo pang i-withdraw. Ulitin ko na pwede mo pang i-withdraw. Tapos ngayon, kung nawala ka, yung pamilya mo merong 7.4 million. Gaano ka financially secure ang pamilya mo kung marunong ka sa buhay? Gaano ka financially secure ang pamilya mo kung alam mo yung tamang insurance na dapat meron ka? Diba? Just imagine, ilang beses ka lang naghulog? 6 years lang. 6 na beses ka lang naghulog. Okay? Just imagine mo ba? Pero, ang laki ng growth ng pera mo. Ganyan ka-importante pag financially independent ka. Financially secure ka. O ngayon, ito naman, low budget ka naman ngayon. Sir, hindi ko kaya yung 72,000. Sir, hindi ko kaya yung 35,000 per year. Ito, 33 pesos a day. Hindi ko na lang talaga alam kung aangal ka pa dito. 33 pesos a day. Magkano sigarilyo? O, sige nga. Araw-araw ka naninigarilyo, magkano? 'Di ba? Yung mga luho mo, magkano? So, ano yung mga binibili mo? Magkano yun? Ito, 33 pesos a day. Hindi ko alam kung hindi ka pa makapag-ipon nito. So, ibig sabihin, kung wala kang 33 pesos a day, talo ka pa ng badyaw. Ang badyaw, magkano kinikita sa isang araw? 4,000. So, ibig sabihin, kung ilalagay nila yung, kung financially educated sila, kung ilalagay nila sa investment yun, sa PDF yun, ang laki ng kikitain nila. Diba? Pero kung ikaw nagtatrabaho ka, wala kang 33 pesos a day, malaki problema mo. Diba? So ngayon, ito, para sa mga low budget, 33 pesos a day, nag-save ka. 33 pesos a day sa loob ng isang buong taon, 12,000 po yan. Okay? So sabihin na natin, ang annual premium mo, 7,688. So ibabawas yon, ilales yon. So magkano na lang mapupunta sa PDF mo? 4,000.
4,300, mga ganyan. So ngayon, projected value mo, kumita na naman agad siya. 500 agad ang kinita. So tinuloy-tuloy mo. 33 pesos a day, 33 pesos a day. Sa loob ng isang taon, makaka 12,000 ka, 12,000, 12,000. Ngayon, ang total contribution mo lang is 216,000. Pero kinita ng pera mo is 296,000. Di ba? Tapos ang um, insurance mo, na meron ka pa din 1,000,000. Pag may nangyari sa'yo, may 1,000,000 pamilya mo. Di ba? Secure ka pa din. Financially secure ka pa din. Okay? Nakuha ba natin yan? Imagine mo, 33 pesos a day lang yan, ha? Now, ngayon, sabihin na natin, medyo bata-bata ka pa naman kasi sabihin natin, mga 30 or 40 years old ka nag-start dito. Sumunod, bata-bata ka pa naman. Kaya mo pa ulit ituloy kasi may trabaho ka pa naman eh. Tuloy mo. At the same time, na disiplina ka na din kasi sa pag-iipon. Kasi imagine mo, 33 pesos a day, edi may discipline ka na sa pag-iipon yon. So, edi tinuloy-tuloy mo pa. 48, tuloy-tuloy mo pa ulit hanggang sa mag-retired ka. Ganun pa din yung ginawa mo, 33 pesos a day. Imagine mo kung magkano magiging pera mo after ilang years. 1.7 million. Pag retired mo, meron kang 1.7 million. Tapos, ang kagandahan pa dito, meron ka pang, pag namatay ka, may matatanggap pamilya mo, 2.7 million. So, wala naman na sigurong reason para hindi ka magsimula. Kasi imagine mo, 33 pesos. Kung medyo nabababa ka sa 33 pesos, 100 pesos a day. 50 pesos a day. Di ba? Sabi ko nga kanina, yung sigarilyo, magkano binabayad mo? Yung alak, magkano bili mo ng alak? Araw-araw ka nang iinom. Di ba? Yung mga luho mo, magkano yun? Kung yung mga luho mo, ini-invest mo na lang, edi, mas malaki pa kinikita mo. Di ba? So hopefully we understand that, no? And eto naman. So kung gusto mo, return of contribution, single pay lang, sabihin na natin, sir, okay lang ba kahit isang taon lang ako naghulog dyan sa sa PDF or sa most 18 ko? Pwede. Pwede po, isang taon ka lang maghulog, pwede. Sabihin na natin, at the age of 30, naghulog ka, 67,000 lang. Medyo may naipon ka na kasi before eh. Sabihin natin, nakalagay sa bangko mo, tapos gusto mong ilipat dito. Sir, maghulog ako kasi meron akong pera sa bangko eh. Meron akong 67,000 sa bangko. Lipat ko dito. O, nilipat mo ngayon. Lagay mo yung 67,000, nag-annual premium ka, 7,682. Ngayon, yung 59,000, yun yung tutubo ng 12% ng 12%, palaki ng palaki. O so ngayon, ang projected value mo, 67,000 na agad. So, ibig sabihin, bawi mo na agad yung premium mo. Ngayon, yung iba, yun na yung magbabayad dun sa premium mo. Okay? Yung 67,000 na yung magbabayad doon sa mga babayaran mo every year. Okay? Premium mo dun sa insurance mo. So, hindi mo na kailangan magbayad ng 7,000. Diba? Kasi, yung kinikita na ng investment mo, yun na yung magbabayad dun sa premium mo. Diba? So, wala ka nang aasikasuhin, wala ka nang gagawin. Yung pera mo, continuously, grow pa din siya ng grow. Palaki pa din siya ng palaki, may 1 million ka pa rin coverage. Pero isang taon ka lang naghulog, isang taon ka lang naglagay, pero may insurance ka, secure ka pa din. Di ba? Ayun yung tinatawag nating return of contribution. Single pay lang. Isang taon ka lang nagbayad. O, pwede din yan. Di ba? So, ang daming option. Dami mo pwedeng option. Ngayon, kung ikaw yung tao na gusto mong maging maganda yung retirement plan mo, okay ka na, i-enjoyin mo na lang yung life mo. Kung gusto mo ng ganon at ikaw yung taong ganon na gusto mo ma-enjoy mo na lang yung life mo, so eto para sa'yo. Gusto mo, sabihin na natin, early retirement. Nag-start ka at the age of 30, tapos at the age of 40, gusto mo nang mag-retire. Gusto mo na lang maghayahay buhay ka na lang. No? Gusto mo na lang mag-travel ka na lang, ganyan.
So, ito yung plan A para sa'yo. So, sabihin na natin, medyo okay naman yung income mo, maganda naman yung income mo, kaya gusto mo na at the age of 40, mag-retired ka na, tas hayahay na lang buhay mo. Oh, so ngayon, ang gagawin mo lang, 96,000 contribution sa loob ng isang taon. So, gasino na yan. Kung i-divide mo sa 12, gasino na yan, di ba? So, kayang-kaya mo na yan. So, ngayon, 7,688, pero at least, at the age of 40, retired ka na. Hayahay ka na sa buhay. Di ba? So, enjoy mo na lang life mo. So, ngayon, sabihin na natin, 7,688 yung annual contribution mo. So, PDF mo, 88,000 ang mailalagay sa 12%. So, ngayon, ang mangyayari niyan, yung projected fund value mo is 98,000. So, ibig sabihin, kita ka na agad. Di ba? 96,000 lang yung nilagay mo, tapos binawas pa dun yung 7,000, pero kumita ka na agad, 98,000 na agad. Di ba? So, ganun ulit. Continuously for 10 years, ganun ang ginawa mo kasi 30 ka nagsimula eh. E di 40, gusto mo mag-retire. O, e di 10 years mo siyang ginawa. Paulit-ulit. No? So, ngayon, nakaipon ka, ang projected value mo, sabihin na natin, nag-grow ng nag-grow, palaki ng palaki. Imagine mo, after 18 years, no, na nag-growing. Pero again, dito sa 11, sa ika-11th year, pwede ka na mag-withdraw. Okay, pwede ka na mag-withdraw kasi nag-retired ka na nga ng 40 eh. Wala ka nang gagastusin. 'Di ba? So wala ka ng panggastos kasi wala ka ng trabaho. Retired ka na nga eh. So 40, imagine mo, sa loob ng isang taon, nag-withdraw ka 168. So, kung i-divide mo sa 12, nasa 30,000 yan. So, ibig sabihin, every month, may 30,000 ka ng 30,000. 'Di ba? So, financially, okay ka na. Kasi nakakapag-withdraw ka ng ganun eh. 'Di ba? So ngayon, hanggang 41, 42, 43, 47, and so on and so forth, nagwi-withdraw ka ng 168,000. Ngayon, imagine mo, nakapag-withdraw ka ng 1,344,000, tapos may natira ka pa na 1,900,000. Pag namatay ka, may 2,900,000 or almost 3 million na may iwan sa pamilya mo. Imagine kung gaano kaganda yun. Di ba? So, kaya wala na pong dahilan. Imagine mo, for 10 years, 30 ka nagsimula at the age of 40. Eh, paano pa kaya kung 25 ka nagsimula? Eh, di at the age of 35, okay ka na. Financially secure ka na. Tuloy-tuloy na yung buhay mo. Na-enjoy mo yung buhay mo. Diba? Kung 40 ka, at the age of 50, gusto mo mag-retire. Okay. Diba? So, enjoy mo na lang yung for the rest of your life. No? So, hopefully, naunawaan natin yun, no? And, eto naman, single pay. Oh, sino yung mga ano diyan, nasa company. So sabihin na natin, binigyan ka ng company ng separation fee, 'di ba? So o kaya naman retirement pay sa'yo, retirement pay, ganyan, at the age of 60. Binigyan ka ng 1,000,000 ng company. Nilagay mo ngayon sa PDF, nilagay mo kay most 18. Ngayon, 60 ka na, ang annual premium mo 48,000. So, ibig sabihin, ang malalagay dyan is 951,000 sa PDF mo. Kita siya ng 12%. Ngayon, ang projected value mo, kita ka na agad. Kita ka na agad ng 1,065,000. Di may kita ka ng 65,000. Di ba? Ngayon, kinontinuous mo. Pinalaki mo ng pinalaki, palaki ng palaki. Imagine mo, pag age mo ng 77, meron kang 4.7 million. Pero again, dito po, kunyari, naglagay ka dito, 61 ka, pwede ka na mag-withdraw dyan. 62, pwede ka mag-withdraw, 63, di ba? Pero kung di mo wi-withdrawin, ito yung pera mo, 4.7 million. Ngayon, kung namatay ka, nawala ka, so, yung pamilya mo, may iwan pa sa kanila. Di ba? May iwan pa sa kanila. Financially secure pa din sila. Diba? So, ikaw na po talaga sa sarili mo. No? So, ang daming option. Ang dami natin pwedeng gawin sa most 18 natin. Ikaw na mag-decide, no? Kung ano mas better para sa'yo. No? Pero I suggest, ngayon pa lang, magsimula ka na. Para at least,
kahit papaano, pagdating ng panahon, meron ka. Diba? Pang emergency, educational fund ng anak mo, retirement fund mo, and so on and so forth. Travel fund, at marami pa. Now, sir, guaranteed ba na potentially mag-grow yung pera ko at ma-achieve ko talaga yung goal ko dyan kay Most 18? Yes. Yes, Most 18 has a competitive rate of return. Di ba? So talagang mag-grow yung pera mo kasi non-negative siya. Tuloy-tuloy ang pagtaas niya. Hindi siya nagne-negative. Kaya sabi ko nga sa inyo, I proudly na ginagarantisado ko sa inyo na mag-grow yung pera mo at continuously palaki siya ng palaki. Okay? And now, yes, sabihin na natin, sir, Most 18 ba is safe and enough? Yes, Most 18 PDF investment, guaranteed growth. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, less than 0% or sabihin na natin, non-negative po siya. Palaki, 1% and up. 1%, 5%, 12%, and so on and so forth. Diba? So, guaranteed safe siya. And marami na pong nakakapag-withdraw. Okay? And next, does it have a proper protection for my family? Yes. Most 18 provides large coverage at affordable rate. Very affordable. Nakita nyo naman, di ba kanina? Gano'n lang siya kaliit, yung premium mo. Tapos, may invest pa sa PDF mo. Di ba? Tapos, ano pa? Hindi pa nababawasan yung insurance mo. Di ba? Sabi ko nga kanina, pag sa ibang sa VUL, pag nag-withdraw ka, anong mangyayari? Ay, sorry, hindi pala withdraw, loan pala. Okay? Loan ang gagawin mo. Yung loan mo, pera mo pa din yun. Pero dito, yes, Most 18 magbibigay sa'yo ng magandang life insurance at very affordable. Okay? Tapos pag doon kasi sa VUL, pag nag-withdraw ka, anong mangyayari? Mababawasan yung insurance mo. Kung nag-withdraw ka, nag-loan ka ng 100,000, 900,000 na lang. Nag-loan ka ng ganito, paliit ng paliit ng paliit. Hanggang sa baka mamaya, pagdating mo na, pag nawala ka na, wala ka nang nakuha, wala nang nakuha. Diba? Pero sa Most 18, guaranteed, 1,000,000 ang dadalhin sa'yo ni Most 18 sa bahay mo pag may nangyari sa'yo. Okay? Does it have tax advantage? Yes, tax advantage tayo kasi hindi na natin kailangan mag-provide ng tax. Pag nag-withdraw ka, tax-free. No? Kung nag-withdraw ka ng 100,000, 100,000 matatanggap mo. Hindi mo kailangan bayaran yung tax. Wala nang iba pang hidden charges. No? So, sobrang laki ng advantage natin if we have a Most 18. Okay? And now, what if I die too soon? So, ang problem natin, syempre, who will take care of our family? So, anong solusyon? Ano kailangan natin gawin? Magkaroon ka ng Most 18, which is yung BTID, buy term and invest the difference. Hopefully clear yun ha. Kasi we'll provide instant cash to your family if you die too soon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang pinaka-importanteng tao ay yung taong magdadala sa inyo ng 1,000,000 sa bahay nyo pag may nangyari. Okay? And what if I live too long? Yan. What will I spend? Yun yung problema natin, di ba? Sinong gagastos sa akin pag tumanda na ako? So, anong solusyon? Investment via Most 18 PDF. Kasi ito na yung magiging retirement fund mo. Di ba? Diyan ka kukuha ng kukuha, withdraw ka ng withdraw, hayahay buhay mo. Di ba? And fund value given by the fund owner or plan termination when you are live to live. So, ibig sabihin, wala kang sakit ng ulo. Di ba? Hindi ka din sakit ng ulo sa pamilya mo at sa ibang tao. No? Hindi mo kailangan na humingi ng humingi sa kanila. Kasi meron ka na para sa'yo. Okay? So, hopefully clear yun, no? And what if I have emergency? No problem. Kasi ang problema natin, di ba? Saan ako kukuha ng ng pera pag nagkaroon ng emergency? No problem.
Mutual fund, or sorry, ang most 18 or PDF is designed to be a good depositor for your emergency fund. Sabihin, anytime na may emergency, you can withdraw. Okay? Fund in PDM are withdrawable even on the first year. Sabihin, pag naka 1 year ka na, at least 1 year, after nun, you can withdraw. Di ba? So, very good talaga siya for emergency fund. Okay? So, hopefully, that is very clear. Okay? And, what if I forgot to pay? Paano kung malaps yung ano ko? Paano kung nakalimutan kong magbayad? Kasi yun yung kadalasang problema natin, di ba? Hindi na nakakalimutan natin yung pera, yung ano natin, yung insurance natin na bayaran. O kaya naman, wala tayong pambayad. Ano solusyon? Excess payments, the most 18 are deposited to your PDF. Sabi sabihin, kung hindi mo or nakalimutan mo man or sabihin na natin na wala kang pambayad, pwedeng yung PDF mo ang magbayad doon sa insurance mo. O di ba? Wala ka na talagang problema. Di ba? So, yun talaga yung solusyon. Okay? So, kaya again, you need to understand yung buy terms and invest the difference. Okay, what if the investment loses money? Takot akong malugi. Hindi ako makakatulog. Yan ba yung ano nyo? Di ba? So, sino yung takot dito malugi? O, edi mag-most 18 ka para hindi ka matakot malugi. Most 18 ka. Kasi guaranteed, wala siyang, hindi siya malulugi na negative kasi siya. Mag-most 18 ka. Di ba? Minimum annual gain, savings amount interest rate, and most annual gain, no limit. Oh, so reasonable to expect 12% interest rate annual growth rate. Okay? So kaya again, the most important thing is maunawaan natin yung insurance na pinapasok natin. Okay? So kung takot ka malugi, pag most 18 ka. Yan. Kaya nga ako, nung naunawaan ko to, naintindihan ko ang most 18, so wala nang patsi-patsi pa or wala nang paligoy-ligoy pa. No? I grabbed the opportunity. I started it. Ito yung portal natin sa most 18 natin, no? So imaginein mo, ayun no, meron ka ng policy, tapos nakalagay diyan kung magkano installment mo. Tapos anytime then, pwede kang maglagay sa PDF mo. Kung hindi mo kaya na annual siya, so pwedeng every week, every month, pwede kang maglagay. Eh, no, kagandahan sa akin. Kasi nga, you control. Ikaw ang may control eh. Diba? So ako, naglalagay ako pa 1,000. Diba? So yun know, 1,000. Pero sa unang bigay mo, ang minimum na kailangan nating i-deposit sa ating pong PDF is 6,000. Plus yung annual premium mo. So, ngayon, pagka meron ka ng 6,000 plus yung annual premium mo, makakapagsimula ka na sa most 18 mo. Tapos, anytime, pwede kang magdagdag pa 1,000, di ba? Kung hindi mo kaya yung sa loob ng isang taon, biglaan, no problem. Kasi, anytime, pwede ka naman magdagdag sa ano mo sa investment mo or sa PDF mo So, 1,000 lang. Di ba? So ito, for sure, pagtapos na itong isang buong taon na to, na nag-invest ako, naglalagay ako dito kay Most 18, may kita na yung pera ko. Kasi after 1 year, may kikitain ka na. Malaki na kikitain mo. Di ba? So ako kasi, almost months ako dito. So, by October, yan, magwa 1 year na ako. So, let's see. Di ba? Kung magkano yung kikitain natin. So, sana kayo din, di ba? Na nandito, meron kayong mga inaabangan kung magkano ba yung kikitain next year. Diba? So, just imagine, nag-iipon ka lang, ilagay mo lang sa PDF mo, kumikita ang pera mo. Nagtatrabaho. Hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. Pati pera mo. Dapat pinagtatrabaho mo. Okay? That is most 18. And now, how to start? Sir, how to start ako? How to start most 18? So, pay the premium in quarterly, semi-annual, or annual. So, with the additional fee na 500 pesos, okay?
And syempre, yung sinasabi ko nga sa inyo na PDF, this is only 6,000 lang, no? Hindi po siya 7,000. 6,000 pesos lang. Okay? So, ayun yung pinaka-initial na ilalagay mo sa PDF mo. Okay? Plus yung premium, so ibig sabihin, ayan, yun yung pinaka-initial investment mo at nakakapagsimula ka na. Tapos anytime, pwede kang magdagdag pa 1,000, 2,000 kung medyo may malaki-laki ka. Diba? Kaya ako, mas naglalagay ako dito sa PDF kesa sa mutual fund. Okay? Pag may extra akong pera, doon ako naglalagay sa mutual fund. Pero pag malaki ang lagay, sa PDF, mas maganda. Okay? So, kaya napakaganda na napaka-importante na aware tayo at alam natin. Okay? Di ba? So, pero again, sabi ko nga sa inyo, don't put your eggs in one basket. Kaya nga tayo may mutual fund, meron din tayong PDF, meron din tayo sa Kaiser, di ba? So, ang dami nating pamimilian, di ba? And lahat yun makakatulong sa atin in the future. Kaya, I suggest, no, kung wala ka pa nito, I suggest meron, magkaroon ka na, no? Dapat naka-diversified yung pera mo. Imaginin mo, 'di ba? Meron ka na sa mutual fund, kumikita yung pera mo sa mutual fund, tapos dito sa PDF, hindi pa siya nagne-negative, lumalaki pa siya ng palaki, 'di ba? Pero again, kung ikaw is OFW, kailangan member ka muna ng IM. Okay? Before ka makapagsimula sa most 18 natin. Okay? So, once again, I'm Russell Bernardo, your financial coach today. And hopefully, na madami kayong natutunan at marami kayong naunawaan. And sana, kayo din makapagsimula dahil hindi habang buhay, malakas tayo. Hindi habang buhay, nandyan ka sa trabaho mo. No? So, darating yung time, mawawala tayo sa mundo, pero yung pamilya mo, saan pupulutin? Yun yung pinaka kailangan mong tanda. Okay? So, I think yun lang sa araw na ito and sana may apply nyo siya sa buhay. Okay? So maraming salamat and God bless you po.